Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik magabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi pag-aayan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos administration sa Katagala magabayan, akala mga paninira, aba totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, syempre, as usual, i-check natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 108 na mga comments. Nandiyan rin po si Joliet Sonakawa. Meron siyang 74 na mga comments. Lerma Sondita. Meron siyang 67 na mga comments. Nandiyan rin po si Nemi Hasigawa. Meron siyang 47 na mga comments. And Aing Gimentisa. Meron siyang 42 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin at po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi pong shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na nasubscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating pong mga channel members. Nandyan si Ferdinand Baldonado, Pusong Inami, Cosmo Defender, Katita Darl, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon na Sir Ivan. Thank you so much kay Mirna Fernandez, nabigay sa atin ng 6 euro. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Mercres Hernandez from North Carolina, USA. Rosalita Daniac, Nonoy Florin Hills from Cebu. Nandyan rin po si Jaime Garcia from Nottingham, UK. Anes Alegre, Luzana Nerpio. Kasama rin po natin si Jovi Montero, Rose Guevara, Regina Oxon. Nandyan rin po si Paz Galvez Alviar, Joselisa Moises, Maria Teresa Pansoy, Roel Pilayo, Teresita Macarayan, Jeline Quezon, and hi to Tess Faraon. Siyempre, shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday kay Azel Reni. Siya ang apo ni Flor de Lisa Raquel. Also, advance happy birthday kay Lorenza Fernandez. Siya ang ina ni Merna Fernandez. Happy birthday! And also, siyempre, sa ating pong mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw, happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? So, meron tayong post doon sa ating Facebook account sa Jellyby TV na kung saan, di ba sabi ko doon, meron tayong didiscovery. Ito po tungkol doon kay Kapitan Dado makabayan, si Kapitan G.A.G.O. Di ba ang latest mo na balita tungkol dito kay Dado makabayan? The other day, sila ay nagharap ni General Torre doon sa DOJ. At nang dumating itong si Dado makabayan at saka nakaharap na niya na itong si General Torre, abay mukha yatang kuting. Mukha yatang ito'y makabayan. Takot na takot talaga nagpanik. Napakabait ni Dado doon sa DOJ makabayan. Ngayon, may nakita ako na video ni Dado kahapon sa kanyang live makabayan. Inamin niya dito
kung sino ang kanyang flybook, sino dito ang kanyang nilapitan na senador mga kababayan. 'Di ba? Sabi ko doon sa ating post sa Facebook account na alam ko na, kilala ko na kung sino yung advisor/amo ni Kapitan Dado mga kababayan, isang senador. So sa mga DDS dyan, sabi na fake news tayo, be ready. Gugulatin ko kayo. Kaya pala, nung time po na ni-raid itong si Quiboloy, yung dinakip po ni General Torre makabayan, yung ni-raid po na time na yun, di ba talagang maingay itong si Dado? Kaya nga siya kinasuhan po ng inciting to sedition kasi nga doon sa kanyang ginawa na panghikayat dito sa taong bayan na atakihin na yung Malacanang makabayan. At saka di ba, hinakayat niya yung PNP, hinakayat niya yung mga army, yung mga kasundalohan natin na mag-aaklas makabayan at saka mag-withdraw ng support dito kay PBBM. Kaya nga siya kinasuhan ng inciting to sedition, kaya pala malakas ang kanyang loob na gawin yung makabayan kasi meron siyang backer, senador makabayan. Mamaya pag-uusapan natin yan. So before tayo pupunta doon sa mga mainit na isyu makabayan, siyempre iinisin mo natin itong mga DDS. Kasi lagi silang nagsasabi makabayan na si PBBM daw ngayon, di ba lagi lang nakikita, nakasama po sa rally sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas makabayan, yung rally nila ngayon na kung saan nakikita lagi itong si PBBM. At ang sabi po ng mga DDS, hindi na daw nagtatrabaho si PBBM, kundi sumama daw lagi sa pangampanya makabayan. Well, isasampal natin. Before tayo pumunta doon sa mga good news natin makabayan, ito muna yung slight good news natin kasi ito ay breaking news. Ito po ay post doon sa Facebook account ni PB Makabayan. Nabasa na ba natin na according doon sa balita makabayan na 10 billion pesos utang ng mga magsasaka burado na? O, di ba, DDS, wala bang tinatrabaho si PBBM? Isipin nyo, 10.8 billion utang ng mga magsasaka makabayan, burado na. Ang ibig sabihin, nagtatrabaho talaga si PBBM. Yaboy kabaliktaran po sa mga sinasabi ng mga DDS na walang ginagawa daw ang ating presidente makabayan. Aside from that, meron pong balita makabayan, ito po tungkol doon sa Mindanao area na kung saan ang mga magsasaka talagang tuwang-tuwa makabayan. Napakanta pa nga sila kasi nga dito po sa balita na 1 billion na utang ng mga magsasaka sa Central Mindanao makabayan na bayaran na po ng ating gobyerno. Ito ang ating balita. Burado na ang pagkakautang ng mahigit 20,000 agrarian reform beneficiaries sa Central Mindanao na umaabot sa mahigit 1.47 billion pesos matapos pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng Certificates of Condonation with release of mortgage. Sa kanyang talumpati, masayang ibinalita ng Pangulo sa mga magsasaka mula sa Sarangani, Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat at Davao del Norte na burado na ang pagkakautang ng mga ito sa gobyerno kasama ng amortisasyon, interest at surcharges. Katuparan niya ito para sa mas magandang kinabukasan at matatag na agrikultura at ekonomiya. Kasama ring ipinamudmod ng Pangulo ang Certificates of Land Ownership Awards at e-titles. Sinabi ng Pangulo sa mga magsasaka na maaari nang gamitin sa ibang pangangailangan ang kanilang naipong pambayad upang mas dumami pa ang ani at mas mapataas pa ang antas ng kalidad ng kabuhayan. Tanging hiling ni Pangulong Marcos sa mga magsasaka ay suportahan ang mga ginagawang pagsisikap ng gobyerno para sa mas magandang kinabukasan ng lahat ng mga Pilipino. Sino si Bongbong Marcos? Ang tanong sa akin, mga farmers dito na naglalambing, bakit ngayon lamang ito dumating? Na kailangan natin pakinggan nyo farmers nang malaman nyo si Bongbong Marcos ay nandito, minamasdan lamang ang ugali mo. Pagkat mahal niya tayo. Sino si Bongbong Marcos? Ang tanong sa akin, mga farmers dito na naglalambing, bakit ngayon lamang ito dumating? Na kailangan natin pakinggan nyo farmers nang malaman nyo si Bongbong Marcos ay nandito, minamasdan lamang ang ugali mo. Pagkat mahal niya tayo.
Minamatan lamang ang galit nyo. Bakit mahal niya tayo? O, di ba? Tuwang-tuwa sila makakabayan. Tuwang-tuwa po yung mga magsasaka. Bakit? Kasi sa panahon po ni Digong Makakabayan, nagkalitsi-litsi kasi sila. Nagkautang-utang sila makakabayan. Naalala ba natin yung inaprubahan ni Digong, yung Rice Tariffication Law makakabayan? Malaki po yung nautang na mga magsasaka. Kawawa sila makakabayan. Kaya nga galit na galit sila sa panahon po ni Digong. Di ba? Galit na galit po yung mga magsasaka. At not just that makakabayan, isipin niyo po, Mindanao yan. Baluarte yan ni Digong Makakabayan. Di ba, the other day, I think that is 3 vlogs ago Makakabayan, di ba, meron kang pinakita dito na isang magsasaka na galit rin po kay Digong. Bakit? Fully paid na ang kanyang sakahan Makakabayan, ang kanyang lupa. Ang ginawa ni Digong, pinaalis siya Makakabayan. Kinuha ng gobyerno ang kanyang sakahan, kundi ginawa po na isang recreation area Makakabayan. Yung basketballan, di ba, binilitan natin yan. Kaya nga galit na galit po yung mga magsasaka dyan sa Davao del Norte Makakabayan dito kay Digong. Kaya nga maraming sumuporta kay PBBM kasi alam nila si PBBM talaga pong isa sa prioridad dito na project ni PBBM yung babayaran po lahat ng utang ng mga magsasaka Makakabayan. So yan ang nangyari, kawawa talaga sa panahon po ni Digong, kawawa po yung mga magsasaka Makakabayan. Marami sa kanila yung binodol. Di ba, kitang-kita natin dito sa saya po ni nanay, napakanta siya kasi siya po isang magsasaka Makakabayan. So good job po kay PBBM. Sa panahon po ni Digong, hindi niya nagawa Makakabayan. Puron kasi pagmumura. So anyways, mandibang tayo Makakabayan. I am very sure, nakita nyo ito ng mga kabayan. Itong post na to galing po sa isang gonggong na DDS na ang name niya ay si Marlene Cadalso Mamangon Makabayan. Diba? Sure na sure tayo na yan po ay nakita nyo na po na kung saan, the same pa rin po kalang ginawa, fake news Makabayan, yung crowd sa ibang lugar Makabayan, nilagyan na lang po nila na isang audio na merong sumasagaw na Duterte. The same pa rin po ang kalang ginawa. Diba? Tingnan nyo, 374,000 ang views Makakabayan. Tapos kung babasahin natin yan, ang mga comment dyan sa loob Makakabayan, sa comment section, ang dami talang nauto, gunggong talaga Alam mo natin, ang requirements po ng mga DDS Makakabayan, dapat ikaw ay isang tanga, dapat ikaw ay isang bobo Makakabayan, hindi marunong mag-isip. Diba? Paniwalang-paniwala sila na yan po ay isang rally ni Digong Makakabayan. Rally ni Digong, well, i-debunk natin. So ito po ay finoward po sa atin ng nating viewer Makakabayan. So dapat atin po itong i-debunk. For more details, let's watch this. Tingnan po natin. At syempre, Duterte. Tingnan po natin. At syempre, Okay, so ngayon kitang-kita ho natin. According po sa EI pa lang ho Makakabayan, EI pa lang yan. Sabi ng EI, the image depicts a large crowd at what appears to be a music festival or concert na Makakabayan. Diba? Klarong-klaro naman talaga At saka kung bakit ko yun pong inuna ko, yung tinarget ko yung Ferris wheel Makakabayan. Kasi nga, alam nyo mga DDS, napaka-easy kasi i-locate po yung lugar kapag yung surroundings, hindi yung crowd Makakabayan. Kaya ang ginawa ni si Ivan, ang nilocate ko, yung mismong surroundings, yung pong Ferris wheel Makakabayan. So according po dito sa related searches, nakita natin either yan po ay isang concert ng Evanescence. Kilala ba natin yung Evanescence Makakabayan? Or either yan ay isang Imagine Dragons na concert Makakabayan.
'Di ba? Gunggong talaga eh. 'Di ba sabi ko sa inyo na ang pag-asa na lang ngayon ng mga DDS mapapakalat na mga fake news mga kababayan. Kasi ang mga DDS, sila si Sara, sila si Digong, yung padapa laban, yung suportado nila na mga senatorial aspirants mga kababayan, yan kasi ay tagilid na. Di ngayon, double time sila sa pagkakalat ng mga fake news mga kababayan. Ang nakakatawa naman kasi ay marami kasing nadala mga kababayan, marami kasing naniniwala. Yung mga kababayan natin na hindi marunong po mag-aswisa, hindi marunong mag-research, basta nakita na lang na post po ng mga DDS, yun na, paniniwalaan nila kagad mga kababayan. Di ba? Gonggong talaga eh. Requirements ng DDS, bobo at tanga. Ngayon, debunk ang kanilang pong fake news mga kababayan. So, thank you so much nga pala no, sa ating viewer na nag-forward natin. Nag-forward po ditong video na ito mga kababayan. Okay? So, anyways, breaking news mga kababayan. Kasi meron pong nagtanong sa akin, that is 2 days ago yata yon. Natanong siya tungkol ito kay Harry Roque. Sabi niya, Sir Ivan, kumusta na si Harry Roque? Sabi ko, Sir, last information na nakuha na Sir Ivan, nandun itong si Harry Roque sa Dubai. Diba yun po ang last na sinabi po doon sa balita mga kababayan? If not mistaken, months ago yata yon. Ngayon, kahapon mga kababayan, meron pong inilabas na balita yung PAOK mga kababayan, sabi nila, alam na nila yung exact location ni Harry Roque mga kababayan. Yung exact location. Alam nila na nasa Dubai itong si Roque. Pero ang ibig lang sabihin mga kababayan, yung mismong lugar, location kung saan nagtatago itong si Roque mga kababayan. According doon sa balita ng PAOK, hindi mo na nila sinabi, siyempre para hindi po ma-preempt mga kababayan. Normal ho yan. Kasi nga under surveillance itong si Harry Roque. Alam niyo ba, nakita ko si Roque mga kababayan sa this is 2 days ago. This is 2 days ago sa kanyang live kasama itong si Hitad mga kababayan. Abay, stress na talaga eh. Super stress na itong si Roque. Tingnan nyo ang mukha mga kababayan, nag-iba talaga eh. Parang there's something wrong na kay Roque mga kababayan. Ito kasi ay dulot, ito ay epekto sa kanyang pagtatago mga kababayan. Diba siguro mukhang hiyang na hiyang? Hiyang na hiyang ba? Siguro hiyang-hiya na sa pagtatago itong si Roque dyan sa UAE mga kababayan. Naalala ba natin yung lakad po ni First Lady doon sa UAE, sa Dubai mga kababayan? Isa po sa agenda ni First Lady doon sa kanyang event mga kababayan sa World Government Summit 2025 na kung saan ito'y kasunduan ng Pilipinas at saka ng UAE mga kababayan. Meron na pong extradition treaty ang Pilipinas at saka yung UAE mga kababayan. That is a latest balita ho yan. Meron na pong extradition treaty ang UAE at saka yung Pilipinas. So napakadali na lang po hanapin itong si Roque. And any days from now, hopefully, or baka week mga kababayan, makikita na, madadakip na itong si Roque. Kasi siya po ay binabantayan na ng mga otoridad doon sa Dubai mga kababayan. O diba Roque? Panic mode na ngayon si Roque mga kababayan. Kaya pala hindi ko nakita nag-live. Siguro naghahanap na lang po ng ibang lugar mga kababayan. Pero sa ngayon ay under surveillance. Sinusundan na ho siya mga kababayan. So anyways, dito na po tayo sa aking pasabog at doon sa aking post doon sa ating Facebook account mga kababayan sa JLB TV. Diba sabi ko doon, kilala ko na. 'Di ba sabi ko, meron akong na-discover, kilala ko na yung advisor/amo ni Kapitan Dado mga kababayan. Sino Sir Ivan? Si Senator De La Rosa. Si Bato mga kababayan. Si Bato pala ang kanyang backer. Gunggong talaga eh. Doon ko to nalaman sa kanyang live kagabi mga kababayan. Inamin niya eh. Sinabi niya si Bato daw ang kanyang flybook. Si Bato daw yung nag-advise sa kanyang mga kababayan. In-accept daw niya yung advice ni Bato before siya pumunta doon sa DOJ at nakaharap niya na itong si General Torre mga kababayan. Kung bakit naging itoy-itoy, itong si Dado mga kababayan, mamaya ipapakita natin. Pero dito muna tayo po sa balita na kung saan, di ba yung kinasuhan po ni Torre, itong si Digong mga kababayan. Kahapon, napakita noon natin ang explanation ni General Torre kung bakit niya kinasuhan si Digong. Ang pabakalat kasi ng balita, may napakalat kasi ng balita mga kababayan, itong mga DDS, baka daw iatras ni General Torre ang kanyang ikinaso doon kay Dado mga kababayan. So ito po ang kanyang sagot.
Dumipensa si CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III sa pagsasampa ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa pahayag ng dating Pangulo na pagpatay. Mariing nanindigan si CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III na kusang loob at walang sinuman ang nag-utos sa kanya na magsampa ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni Torre na ginawa niya ito bilang isang Pilipino, isang pulis at walang halong politika. Kahapon ang formal na sampahan ni Torre si Duterte sa Department of Justice ng inciting to sedition at unlawful utterance. Kaugnay ito ng kanyang pahayag na pagpatay laban sa mga incumbent senators. Nakita natin ang elemento ng paglabag ng batas ay nandun sa mga sinabi niya sa kanyang mga ginawa. Paliwanag ng opisyal na hindi magandang magbitiw ng salita na kinalaunan ay sasabihing biro lamang. Maaari daw kasi itong seryosohin ng mga taga-suporta ng dating Pangulo gaya ng kanyang deklarasyon sa War on Drugs. Wala pong nag-utos ng kahit sino para gawin ito, General? Pasintabi na? In-inform ko na lang ang aking mga boss na ito po ang aking gagawin sapagkat nandito naman ito sa I believe that it is within the scope of my job description. Okay. So paki-clarify nga po ninyo sa ating mga nanonood sa buong Pilipinas, sa buong mundo, dahil live po tayo. General, ano po yung malalim at dahilan pinanghuhugutan ninyo kung bakit nyo ipinail ang kasong inciting to sedition? Well, inciting to sedition at saka unlawful utterances po ang ating ifinail sa kay Rodrigo Duterte sapagkat nakita natin ang elemento ng paglabag ng batas ay nandun sa mga sinabi niya sa kanyang mga ginawa. Kahapon na banggit niyo dun sa interview rin na para hindi magandang halimbawa na nakakadinig tayo ng parang simple lang ang patayan, simple lang ang ganitong mga salita na hindi maganda, totoo yun, hindi maganda sa pandinig ng mga kabataan at ng mga kapwa natin Pilipino. Tama ba, General? Opo, kaya nga hindi tayo siseryosohin ng ibang mga bansa at ng iba pang mga tao kung ganyan na ganyan ang policy natin na para bang nag-normalize na lang sa atin ang violence at wala ng batas. Hindi po pwede yan. Okay, so anong ibig sabihin nito? Lahat na nagagawa ng katulad ng ginawa at sinasabi ni dating Pangulong Duterte, dapat ding makasuhan at maging warning, babala ito, na huwag nilang pamarisan ang mga ganyang mga statement. General. Alam niyo po, ang batas kasi, the law applies to all equally. Nasa kanila na po yan kung gusto pa rin nilang gawin ang mga bagay-bagay na yan na nakita naman nila na labag na nga sa batas. Sinasabi na nga nating labag sa batas yan. Hindi dapat ginagawa yan. Gawin pa rin nila. Wala pinakaiba sa ibang mga batas yan eh. Ang difference lang yan is that may mga seryoso, may mga mabibigat na mga violations at may mga magagaan din lang na mga violations. Well, tama yan. Karapatan po ninyo at obligasyon din nyo bilang direktor ng CIDG na mag-file ng kaso. Kung di ako nagkakamali, parang nagkakasunod-sunod ang inyong ipinapile ng mga kaso. Dati mga vlogger, kung sino-sino, at iba pa dito sa inciting to sedition case. Ano po? So ito, bago na naman ito, ibig sabihin ito, kahit sino, kapag ka nagkamali, hindi kayo magdadalawang isip na kasuhan din ng kahit na sinong gagawa ng ganito, General. Opo, yan ang nangyayari kasi. Naging normal in the Duterte administration na kahit mali na, hahanapan na lang ng paraan at i-justify na lang para maging tama dahil yun ang popular. Hindi po pwede yun. Kasi pag ganun ho, paano naman pag ikaw naman ang nasa receiving end? Nangyari na sa kanya yan. Minura rin siya ng isang teacher. Pinahuli ka agad Mabilis pa sa alas 4, hinuli yung teacher at kinulong din. Humingi na lang ng tawad, public apology at sila pa ngayon ang magaling at dahil pinatawad nila yung tao. Ngayon naman, sila na ang nasa receiving end, kung ano-ano na mga sinasabi. Yung bang sinabing pagpatay at saka yung pagpasabog ng Senado, hindi ba pumapasok dyan yung anti-terror law? May tanong ko lang dyan, kasi mas matapang yung anti-terror law, kung hindi ako nagkakamali. Opo, pinag-aaralan natin yan, kaya nasa case build up tayo ng DC-20. Pero sa ngayon, ang final ko lang, simple lang, unlawful utterances. Yan ay magaan lang na kaso, marami naman siyang pera, magpiyansa na lang siya. Pero makakasuhan at makakasuhan ka pag ginawa mo ang mga bagay na yan. So handa kayo na harapin ito kung makakarating sa korte dahil nasa DOJ, papunta ng prosecution panel, kung mayroong probable cause, diretso ng korte yan. So willing kayo harapin ito hanggang sa huli, General. Oo naman, hindi naman tayo gaya nila na
kinaumagahan, pag maipit na, sasagutin na joke only. Hindi ho. Final ko ho ito, pinirmahan ko ito, at iniligay ko rito ang aking professional career ko. Tama. At ang personal integrity ko rito ay nandyan sa pirma na yan na ibinigay ko sa DOJ. Hindi ho yan joke. Very serious po yan. Actually, bigyan ka lang ng feedback, General, mula nang pumutok ito kahapon sa social media, sa media. Naku, ang dami ho ng reaksyon at tingin ko majority ng mga Pilipino ang sumasaludo sa iyo, natutuwa sa galaw mo at sinusuportahan ka dahil ayaw na nila, pagod na silang makarinig ng mga pagpatay na para bang baliwala na lang samantalang napakahalaga ng buhay. Kaya pinaparating ko po sa inyo yan, marami po ang sumusuporta sa inyo, General Torre, sir. Maraming salamat po sa inyong suporta, sir. Talaga namang oras na para, bagong Pilipinas na eh. Hindi na po Yun. pwedeng yung lahat na lang dinadaan na lang sa biro-biro at pa-joke-joke at pagkatapos ang taong bayan naman nagsasuffer. Kahapon doon sa lakad mo sa DOJ, nakaharap din kayo nung unang kinasuhan mo. Sino ba yon? Si Captain Dado ba yon? Sino ba yung isa rin palamura? Maraming pagbabantang ginagawa. Nagkaharap kayo kahapon. Anong nangyari, General? Ayun, nagbabait-baitan po. At nagbigay ng counter affidavit niya. Nung binasa ko kahapon, dinesisyon ako na agad. Sinabi ko sa aking lawyer, huwag na tayong mag-submit ng reply affidavit para for resolution na kagad ang kaso. Kasi ako'y naniniwala na wala naman siyang naidepensa at wala naman siyang na-deny doon sa kanyang sinabi. Kaya tingnan natin kung ano sabihin ng piskal. At pag sinabi ng piskal, isampa nga sa kaso sa korte, naturalmente, lalabas ang warrant of arrest. Isi-serve ko po yung warrant of arrest yan personally. At sa observation po ng mga nakakita kahapon, nawala yung tapang ni Dado. Nung sa mga social media, kung makapagmurat, makapagbanta sa buhay mo at kung kani-kanino, ganun-ganun lang. Nung magkaharap kayo kahapon, batahimik naman. Natakot yata sa iyo, General. Yun talaga ang marami po kasing epekto na pag wala sa lugar ang iyong tinitindigan at dinala ka na sa tamang forum, talagang kailangan magbait-baitan ka, otherwise lalo kang mamalasin dyan. Oy, General Torre, nagbait-baitan lang yun. Huwag kang maniwala doon. Gonggong yan eh. Siya nga pala i-congratulate natin si General Torre kasi siya na po ay na-promote, mga kabayan. 2-star general na po itong si General Torre. So congratulations po kay General Torre. Matapang yan eh. Isa yan sa idol si Ivan. Good job nga pala General Torre. So doon po sa sinabi niya kay Dado, mga kabayan, babalikan na po natin itong si Digong. Dito muna tayo po kay Dado para hindi maputol, mga kabayan. Di ba sabi niya, nung dumating daw itong si Dado doon, nagkaharap sila sa DOJ, mga kabayan, nagbait-baitan daw. Alam niyo ba kung sino ang nag-advise ito kay Dado, mga kabayan, na magbait-baitan? Ito pong si Bato de la Rosa, mga kabayan. Ang sabi ni Bato de la Rosa, patatawarin lang daw niya itong si General Torre, mga kabayan. Patatawarin lang daw niya, kaya nga siya daw nagbait-baitan, mga kabayan. So ngayon, before ko mapakita sa inyo yung live po ni Dado, mga kabayan, kasi ito ating ebidensya. Asa dito sa kanyang live, pinutol ko, mga kabayan, yung una, kasi yung una, nung kausapan niya itong si Mitran, ito pong si Commander Bukay, mga kabayan, nagbait-baitan sila. Kasi nga, congratulate niya itong si General Torre, kasi nga, na-promote, mga kabayan. Bait-baitan talaga eh. Tapos pasalot-salot sila doon, marami silang mga sinabi na mga praising dito kay General Torre. Kung bakit sila nagbait-baitan, mga kabayan, kasi sila ay nababakasakali na naiatras ni General Torre ang kanyang ikinaso dito kay Dado, mga kabayan. Alam ko, yan ang nasa utak ni Dado, mga kabayan. Ito ang ating ebidensya. Ang pagsabihan na natin yung mga mga follower, mga yung mga followers na mga trolls. May mga nababasa both kami. side trolls, hindi maganda yun. May nabasa ko ngayon lang, sorry sa mga follower, no. May nag-comment sa akin na sana mamatay na si Torre o takihin ba sa puso. No, mga kababayan, wag ganon. Wag niyong personalin yung tao. No? In fairness to sa tao. Wag niyong i-wish yung taong mamatay. You attack the issues, not the man. Issue tayo. Yung character-based tayo ba? Iyayaan niyo yung mga troll. Magalit kayo sa troll. Pinabanata nila ako. Personal na ako. Okay lang yun. But you do not stoop down to the level ng mga troll. Huwag niyo pe-personalin si Torre. Isipin niyo, may pamilya yan, may asawa yan. Huwag niyo gaganunin yung tao kasi masasaktan yung pamilya na wala rin namang kasalanan kunya yung pamilya nila. No? Huwag ganunan. Iba kasi ang... Walang ganunan. Pangit
yung pagsabihan mo, sasabihin mo yung tao, tikbalang, pangit, ano pa ba, yung payatot, lahat ng ano, wag niyong ganunin yung tao. You do not attack the person. You attack the issues. Not the person. Do not go personal. Mali yun, ha? Mali. Mali daw, mali. Hindi tama yun. Mali, So, mali. yun yung ano lang, advice sa mga followers. Sorry, mga kababayan, pero doon kayo lumaki sa you're better than that. You can do better than that. You're Filipinos na edukado. Doon sa mga hindi edukado, na anga-anga, huwag kayong susunod sa ganyang style na sisiraan nyo, pepersonalin nyo. Ayaw nyo rin ganunin kayo. Kasi kunyari, kung binigyan tayo ng Diyos, ng langit, ng ang bawat isa sa atin, 8 billion people all over the planet, na, okay, 119 million Filipinos, ang bawat isa sa atin, igagrant yung wish. Tapos magwi-wish kayo, mamatay ang isang tao, takihin na lang si Torre. Mali! Ang i-wish nyo, kung isa lang ang wish natin, ang i-wish nyo, sana global peace. Sana maganda ang buhay ng lahat ng tao. Ganon, positive, hindi yung negative, titirahin yung tao. Kasi binanatan ako ng sedition. Huwag nyong ganunin, huwag nyong personalin. Sumunod lang yan. Ako sinusundan ko yung usapan namin ni Bato eh. Nabi ko nga, gusto kong upakan yan pag nakita ko eh. Pero nagtimpi ako. Buti na lang. Bato, salamat, Bato. Playboy ko yan si Bato eh. Salamat at sinabihan mo Bato, ako. sir? Si De La Rosa. Salamat at sinabihan mo ako na patawarin ko si Torre. Okay. So, yun lang yun. Yun yung magic word. Kaya nung nagharap kami, sinabi ko sa kanya, yung usapan namin ni Bato. Ang comment ni Nick Torre, nabi niya yun, sir? Nabi niya. Kaya nga, I will abide by what is the request of Bato na patawarin ka na lang. Sinungaling. Sigurado siya sinabi yon kay General Torre Makabayan na sabi daw ni Bato de la Rosa na patatawarin daw niya. Kaya siya nagbait-baitan Makabayan. Maniniwala tayo doon na sinabi niya ng Makabayan, sinungaling talaga eh. That is very impossible. Talagang siya po ay naduwag nung makaharap niya na itong si General Torre Makabayan. Kasi nga matikas eh. Sinabi pa nga ni Mitran Makabayan, nung nakita niya daw na meet niya itong si General Torre, matikas daw talaga yung purmahan ni Torre Makabayan. Talagang military ni military, yung talagang may porma, may muscles, mapurma Makabayan, kaya sila bumait. Mismo nagsabi niyan yung si Mitran Makabayan. Tapos ngayon, umiba na ang kanyang sinasabi ngayon, umiba na ang kanyang naratibo Makabayan. Sinabihan niya ngayon ang kanyang mga followers na wag daw ibas itong si Torre at wag daw mag-wish na matigi itong si Torre Makabayan. Tapos noon, naalala ba natin, nung meron silang ipinakalat po na fake news Makabayan, na ito daw si General Torre ay na-ospital. Diba naalala ba natin, ano ang wish lahat ng mga DDS? Diba, nung nakita nila si Torre na kinaumagahan, mayroong interview Makabayan, kasabi lahat ng mga DDS, sayang, bakit daw hindi pa natuluyan? Diba, DDS, yung mga sinasabi ninyo, gunggong talaga eh. Ibig sabihin, nag-wish kayo na matuluyan itong si General Torre. Pero ngayon, iba na ang kanilang naratibo Makabayan. Nagbait-baitan. Bakit? Kasi nga nagbabaka sakali itong si Mitran, itong si Dado Makabayan na iatras ni General Torre ang ikinaso sa kanya. Yan po'y hindi mangyayari, Dado. Hindi po ganyan si General Torre. Ikaw kinasuhan, talaga pong tuloy-tuloy na yan, di ba? Kahit ang backup mo itong si Bato de la Rosa. Ano ba si Bato de la Rosa? Bakit naman siya papakinggan po ni General Torre? Iba ho sila. May separation of power ho yan. Iba ho sila, Blado. Kung backup mo, kung backer mo itong si Bato de la Rosa, well, hindi yan epekto. Yan po si General Torre, walang inaatrasan yan. Diba? Walang sino-sino yan. Kahit nga si Digong kinasuhan niya, diba? Gonggong talaga eh. O diba? Yan po itong ebidensya na itong si Dado, kung bakit siya nagbait-baitan Makabayan, kasi nga meron siyang interest ito. Meron siya ibang plano Makabayan. Pero hindi siya pakikinggan ni General Torre. Okay, so dito tayo kay Digong. So, wala na pong atrasan ay kinaso po ni General Torre doon kay Digong Makabayan. Kasi nga para itong magtanda, itong gonggong na to.
May sasabihin ko sana iba eh. Para magtanda itong si Digong Makabayan, di ba? Tas, di ba kawawa sa panahon ni Digong, naalala niyo ba yung sinabi po ni Torre na yun daw isang teacher na nag-post lang sa kanyang Facebook account na handa raw siya magbabayad ng ₱1,000,000 Makabayan kung sino daw ditong makakapagtigi kay Digong. Di ba nakulong yung Makabayan at saka yun daw ay pinalaya kasi nga nag-public apology. Naalala ba natin, ipa-remember ko lang sa inyo Makabayan, itong insidente na ito. The National Bureau of Investigation arrests a 25-year-old teacher who posted on Twitter that he will give a 50 million reward to the person who will kill President Rodrigo Duterte. The teacher is identified as Ronel Mas. NBI Deputy Director Ferdinand Lavin tells reporters Tuesday that Mas will undergo an inquest proceeding. An inquest indicates Mas was arrested without a warrant. In a video posted by the arresting NBI agents, Mas apologizes to the president. Mas will face charges of inciting to sedition related to cybercrime and violation of Republic Act No. 6173 or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Mas is a public school teacher in Santa Cruz, Zambales. Public school teachers are covered by RA 6713. O, di ba unfair Makabayan? Unfair na unfair talaga eh. Kasi kapag ordinaryong tao, makukulong ka agad Makabayan. Kapag itong si Digong, wala lang. Kasi Digong daw Makabayan eh. Tapos sabi nila, joke lang daw ito. According ito ni Panelo Makabayan, joke lang daw ito. Sabi niya, it was a joke. Because a joke is a joke is a joke daw Makabayan. Only a fool or stupid will treat it as serious. Fool ba? Full ba na tao ang mag-treat nun na serious Makabayan? Kahit sino naman po makakarinig nun, kung kahit sino po makakarinig nun, talagang isiseryoso yan Makabayan. Sabi ito, I haven't even heard senators complaining about it. In fact, 3 senators themselves considered it a joke daw Makabayan. Joke ba? Dahil ba joke? Babaliwalain ng Makabayan? How about dun sa mga taong sumisigaw lang ng bam joke Makabayan? Di ba kulong ka agad yan? Sisigaw ka lang ng bam joke. Di ba kulong ka agad? Tungkol doon sa isang teacher, kulong ka agad Makabayan. Dahil ngayon, itong si Digong, isang Duterte, abay gusto nila na matatakot lahat ng tao kay Duterte Makabayan. That is unfair. Speaking of unfair Makabayan, siguro that some of you narinig nyo na po yung balita o nabasa nyo na po yung balita tungkol doon kay Kibuloy Makabayan na siya ngayon ay pinaiimbestigahan na po ng korte. Bakit siya, Ivan? Naalala ba natin yun doon po sa kanyang proclamation rally Makabayan? Di ba nakita natin si Kibuloy na nagsalita doon? Recorded Makabayan, yun po ay pre-recorded. Di ba nagsalita doon itong si Kibuloy Makabayan? So siyempre maraming natatanong, meron bang or gaano ba talaga kalaki yung pribilehiyo ni Kibuloy dyan sa kulungan Makabayan? Kung bakit nakapagpalabas ng video na klase na gano'n na video Makabayan? Diba? So dito sa balita, a Pasig court has ordered the camp of detained televangelist Apollo Kibuloy to explain his recorded message that was played before his supporters and later posted on social media earlier in February. So yun nga sa rally Makabayan, diba? Unfair na unfair talaga. Alam nyo sa mga ordinaryong tao Makabayan, kapag sila ay dadalaw doon sa kanilang kapamilya na PDL Makabayan, diba pahirapan talaga, kinukuha pa yung mga cellphones, ano ba mga bagay Makabayan. Pero dito kay Digong, grabe ang kanyang pribilehiyo Makabayan. So dapat yan po ay iimbestigahan at dapat talaga na pananagutin yung isang BJMP personnel Makabayan na pumayag na kukuha ng video dito kay Kibuloy Makabayan without the pahintulot ng korte Makabayan. Di ba agree ba tayo na dapat talaga pananugutin yung taga-BJMP Makabayan? Kasi nga pangitan eh. Di ba meron kasi yung negative effects Makabayan doon po sa mga kasamahan nila na mga PDL. Aba dahil ba kay kilala itong si Kibuloy? Dahil ba mayaman itong si Kibuloy? Dahil ba ito ay right hand ni Digong? Itong si Kibuloy okay lang Makabayan? Di ba gonggong talaga eh. Dapat merong fair. Dapat merong fair kapag ikaw na ay isang PDL Makabayan or naka-detain. Okay? So anyways,
Before na mag-jump po sa ating next topic mga kabayan, shout out na natin. Nandyan po si Grandma Malu Whitey, Alvin, Elizabeth Habihan. Nandyan rin po si Aurea Kanongkong from the land of the maple trees. Siya nga pala, land of the maple trees. I think, di ba sa Canada yan? Kasi di ba marami po mga maple. Maple ba? Di ba marami pong mga maple trees dyan sa Canada mga kabayan? So correct me if I'm wrong, no? So, nandyan rin po si Army Lagaso, Elmer Pinaranda, Marisa Salalila, Corazon Magpayo Coronel. Nandyan rin po si Teresita Macarayan, Dadoy Maranan, Len Gonzales, Lorna Martinez. I-shoutout natin si Osborne Gislani. Hi to Teresito Lo at sa kanyang wife na si Rosemary Lu, sa kanyang mga anak na si Chichi, Kim Lauder, and Fahrenheit, at saka sa kanyang apo na si Elijah and Jake. Hi to Celso Villamin from Parañaque City, and hi to Apolonio Nocido. Okay, so mga kababayan ko, before babalik doon sa mga init na mga issue, siyempre good news mga tayo para alam po ng mga DDS na mga anti-Marcos kung ano na yung mga batas na naaprobado mga kababayan, and also mga inisyatibo po ng ating mga ahensya. For more details, let's watch this. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensyang magpapatupad ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ito'y para talakayin ang tuluyang pagsawata sa smuggling at pagpapababa ng presyo ng mga bilihin. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pulong, lalo't malaki ang papel nito para sa mga hakbang ng pamahalaan na kontrolin ang presyuhan ng mga produkto, partikular na ang mga pagkain. Samantala, nakipagpulong din si President Marcos sa Department of Energy kaugnay sa coal policy para sa coal-fired power plants at pagmimina ng indigenous coal. Iginiit ng Pangulo na prioridad ang paniniguro ng sapat na supply ng kuryente para pangalagaan ang kapakanan ng publiko. Nilagdaan na ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang executive order para matiyak ang sapat at abot-kayang supply ng kuryente sa bansa. Para matiyak ang sapat na supply at abot-kayang singil sa kuryente, pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 83. Inaatasan nito ang pagbabawas ng buwis sa mga ari-arian at pagalis ng interes at multa sa mga pasilidad ng independent power producers na may kasunduan sa gobyerno sa ilalim ng Build, Operate, Transfer Scheme. Layo nitong mapanatili ang operasyon ng power generation facilities, iwasan ang pagsasara ng mga planta na nagbibigay ng kabuang 3,100 megawatts ng kuryente na posibleng magdulot ng pagtaas ng presyo ng kuryente o rotating brownouts kung titigil ang operasyon o magsasara. Sa ilalim ng EO83, sa halip na 80% na itinakda ng ilang local government unit, babawasan ang buwis sa mga independenteng power producers sa taong 2024 batay sa assessment level ng 15% na fair market value ng kanilang mga pasilidad. Kanselado na rin ang interes at multa sa mga hindi nabayarang real property tax para hindi napasani ng mga IPP. Upang mas maging matatag at epektibo ang pamumuno ng Philippine Coast Guard, isinabatas ang Republic Act No. 12122. Binibigyan linaw nito ang pagtatalaga ng mga opisyal, termino at pagreretiro sa PCG. Nagtakda ng maximum na 3 taong termino para sa pinuno ng ahensya para maiwasan ang madalas na pagpapalit ng liderato na maaaring makaapekto sa operasyon ng PCG. Kapag natapos na ang termino o kung maagang inalis sa pwesto, ang komandante ay kailangang mandatoryong magretiro para bigyan daan ang bagong liderato. Puwera na lamang kung pahabain ng presidente ang kanyang termino. Palalakasin din ang merit-based promotion mula sa hanay ng flag officers ng PCG ang iuupong commandant. Suportado ng nakararaming Pilipinong administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay batay sa resulta ng isinagawang survey ng Okta Research na tugon ng masa pre-election survey. Dito ay lumabas na 36% ng mga Pilipino itinuturing ang kanilang sarili na pro-Marcos. 18% ang pro-Duterte at 26% ang nagsabing sila'y independent o walang sinusuportahan at hindi rin oposisyon. Pagdating sa riyon ay tala ang pinakamaraming pro-Marcos sa Balance Luzon na nasa 47%, sinundan ng NCR at Visayas
Nangunguna din ito pagdating sa socio-economic class, particular na sa Class A, B, and C at Class D. Malaki ang itinaas ng bilang ng mga kumukuha ng business permit sa Iligan City simula nang ipatupad ng lokal na pamahalaan ang IBOS. Kung dati maraming tanggapan ang kailangang pagdaanan ni Jerlyn para makapag-renew ng business permit, ngayon isang mabilis na pila na lang siya sa Business Permits and Licenses Division dito sa Iligan City Hall. Para sa ako siya, okay kayo, kay dali na kayo ang proseso, wala na dagang puti-puti. Ang pinabilis na proseso na yan sa pagkuha ng business permit ay bilang pagtalima ng lokal na pamahalaan sa Anti-Red Tape Authority na pabilisin ang transaksyon sa mga tanggapan ng pamahalaan. At dahil pinasimple ang proseso, malaki ang itinaas ng bilang ng mga kumukuha ng business permit. Sa katunayan, pumalo na sa halos 9,000 ang kumuha nito sa 2 buwan pa lang ng taon. Ang ako ang compliance to ARTA. Muna siya ang dako kay ang contribution niya sa ako ang pa-increase sa number of business permits na issued this year. In fact, as of today, naatay issuance of 8,825 business permits. Una nang ginawaran ng ARTA ang lungsod ng Electronic Business One-Stop Shop o IBOS Certificate of Commendation dahil sa pag-digitalize sa proseso ng pag-a-apply at pagre-renew ng business permit. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa halip na red tape ay dapat red carpet ang isulong ng ahensya para mailatag ang kahusayan ng pamahalaan sa bagong Pilipinas. Nagbibigay ng libreng check-up, gamot, vitamins at iba pang serbisyong medikal para sa komunidad ang Lab for All program na pinangungunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos. May nararamdamang sakit sa tiyan si Clarita kaya maaga siyang nagtungo sa libreng konsultasyon ng Love for All Caravan sa Navotas Sports Complex. Kwento niya, bagamat hindi palagi ang sumasakit, mas pinili niyang magpatingin upang makakuha ng tulong mula sa mga espesyalista. Mahalaga po para sa amin yun. Para sa kalusugan namin po yan, kaya papasalamat nga po ako kay First Lady. Ang Love for All ay isang proyekto sa pangunguna ni First Lady Liza Araneta Marcos na nagbibigay ng libreng check-up, gamot, vitamins at iba mang serbisyong medikal para sa komunidad. Dati nung nag-umpisa ako kami, siguro 3 o 4 lang kaming nagtutulong. Ngayon ang dami-dami. So maraming salamat. Nakakataba ng puso. Bukod sa serbisyong pangkalusugan na avail din na makababayan natin ang tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Tulad ng Pag-ibig Fund, kung saan na-verify ang Pag-ibig membership, loan at updates ng account. Ang PhilHealth ay nagkaroon ng e-consulta membership, verification at updates upang masulit ang benepisyong pangkalusugan. Habang ang Public Attorney's Office ay nagbigay ng libreng notary services at legal advice. May booth din ang Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development, Commission on Higher Education, Technical Education and Skills Development, National Housing Authority, Go Negosyo, Senate Assist, Development Bank of the Philippines, at Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa pamamagitan ng Love for All, naipapakita ang community-centered healthcare initiatives. Dahil dito, direkta rin na ibibigay sa mga residente ang mahalagang serbisyong kinakailangan nila. Batay sa pinakuling datos, mahigit 15 milyong Pilipino na ang nabigyan ng tulong at serbisyo ng Love for All sa iba't ibang panig ng bansa. Sa kanyang pagdalo sa ika-74 na anibersaryo ng Department of Social Welfare and Development, iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa pamamagitan ng mga bagong development model na siyang magsisilbing blueprint para sa pagpapaunlad ng buhay ng pamilyang Pilipino. Mismo ang Pangulo ang nanguna sa paglulunsad ng Pamilya sa Bagong Pilipinas na naglalaman ng programa at serbisyo na magbibigay gabay sa pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng mga benepisyaryo ng DSWD. Layunin nito na ipakilala ang mga programa na hindi lamang tumutuon sa pinansyal na tulong, kundi pati na rin sa psychosocial interventions, care at residential facilities para sa iba't ibang sektor ng lipunan. This initiative aims to strengthen family development and welfare in every stage of life, recognizing that nurturing households are the cornerstone of a thriving nation. Sa programang ito, susuriin natin ang kalagayan ng bawat pamilya upang matukoy ang kanilang tunay na pangangailangan. Kasabay nito,
Ipapatupad natin ang mga angkop na kalinga upang matiyak ang tulong ng gobyerno na wasto, sapat at tumutugon sa kanilang mga sitwasyon. Pinasinayaan din ng HELPS o Harmonized Electronic License and Permit System, isang online platform para sa mas madaling registration, accreditation at pagkuha ng lisensya ng mga Social Welfare and Development Agency o SWDA. Sa pamamagitan nito, bumaba na sa 12 stages na lamang ang kanilang dadaanan mula sa dating 49. Kaya kung dati ay 6 na buwan ang kanilang ginugugol sa pagproseso, tatagal na lamang ito ng 7 araw. Inilunsad din ng MTA o Minors Traveling Abroad Systems para sa online application ng mga minor de edad na nagnanais lumabas ng bansa. Tinitiyak nito ang kaligtasan at kapakanan ng mga batang Pilipinong bumabiyahe sa iba't ibang bansa. These endeavors reflect a government that listens and that responds, a government that evolves to meet the needs of its people. Kasabay ng mga makabagong hakbang na ito, hindi kinaligtaan ng punong ehekutibo ang mga napagtagumpayan ng DSWD sa mga nakalipas na taon. Partikular na pinuri ng Pangulo ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Ps, kung saan ipinunto niya na noong nakaraang taon lamang, umabot sa 4 na milyong household ang nabigyang tulong ng programa. Kinilala rin ng Presidente ang Sustainable Livelihood Program ng DSWD na aabot sa 270,000 household ang nabigyan ng tulong. Ipinunto rin niya ang mabilis sa pagtugon ng ahensya sa mga kalamidad sa pamamagitan ng maayos na paggamit ng Quick Response Fund nito. You have provided not just assistance, but behind that assistance, you have also provided hope to families rising from hardship, to communities devastated by calamities, to individuals who need to feel that their government is there by their side, ready to assist. Your vision is simple and profound: to build a resilient, inclusive society where no one is left behind. Time and again, we have seen how that vision translates into action, whether in the swift distribution of aid after a typhoon, the consistent support for struggling families, or the enduring commitment to sectors often overlooked by society. Muli namang binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng tulong at suporta ng mga Pilipino para maayos na maipatupad ang mga programa ng pamahalaan na ang tanging layunin ay mapabuti ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Okay, so kung nagustuhan ninyo ang ating mga good news makabayan, please give like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalabisan sa inyo, please share natin ating mga vlogs makabayan para marami pa tayong matulungan na makababayan natin na nabulag ng kabilang kampo dahil sa mga DDS fake news peddler makabayan. Please share natin at saka like natin ating mga videos. Okay? So thank you so much. So dahil malapit na po yung eleksyon makabayan, meron pong paalala natin. May paalala ho sa atin. Ito pong si Commodore J. Tariela makabayan na huwag iboto yung mga pro-China na grupo. For more details, let's watch this. Malapit na po ang eleksyon, so ayon po sa survey, malaking parte ng mga Pilipino ang pabor sa ipaglaban ang West Philippine Sea. Ano pong masasabi niyo sa mga kababayan po natin sa pagpili ng mga kandidatong iboboto nila, lalo na yung mga kandidatong pro-China? Alam mo, nagkaroon na ng survey. According to the recent survey, 73% of Filipinos will not support any candidates that are pro-China. Para sa akin, this is a positive impact of our West Philippine Sea efforts. Kung saan ang mga ordinaryong Pilipino na nakatutok sa mga balita at pangyayari dito sa West Philippine Sea ay nalaman nila ang kahalagahan ng pagtindig ni Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa West Philippine Sea. Alam din nila ang sakripisyo, paghihirap ng ating mga sundalo at ng Coast Guard sa West Philippine Sea. At pinakamahalaga sa lahat, ang transparency effort natin, ipinakita natin sa sambayan ng Pilipino na ang nagigipit dito ay ang mga kababayan nating mga ngisdang Pilipino. Ngayon, kung ikaw ay botante, you have to consider na nitong midterm election, ang mga i-elect natin dito ay membro ng legislative branch ng ating pamahalaan. Ibig sabihin, ito ang mga kongresista, ito ang mga senador. We have to make sure na ang ibuboto nating kongresista at senador ay sumusuporta at tumitindig sa
laban natin sa West Philippine Sea. Dahil sila, alam naman natin, ang nagpapasa ng budget ng Coast Guard, ng Armed Forces of the Philippines, at ng lahat ng ahensya na tumututok para sa laban natin. Kung sakali na magkaroon ng mga kongresista at senador na pro-China, instead of supporting the modernization of the Armed Forces of the Philippines and the acquisition of Coast Guard vessels and aircraft ng Coast Guard, baka mahirapan na tayong ipasa ang budget natin. Baka questionin nila ito, sabihin nilang ilipat at gawin na lamang confidential fund ng kanilang mga kaalyado na hindi naman natin alam kung saan nila dinadala. So we have to make sure na ang senador na iboboto natin sa 2025 are those people na sumusuporta para sa ating kasundaluhan sa Philippine Coast Guard at sa ating ordinaryong mangingisdang Pilipino. Alam mo, paulit-ulit natin sinasabi rin ni Justice Carpio, ang laban natin sa West Philippine Sea is intergenerational. Ibig sabihin, there's a possibility na by 2028, sa pagbaba ng ating mahal na Pangulo, ay hindi pa rin tapos ang sigalot na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. It is important for us na ang i-elect nating leaders by 2025 will be able to strengthen our position in the West Philippine Sea. Siguraduhin natin na by 2028, this will still be a policy agenda na ipaprioritize ng kung sino mang Pangulo na tatakbo at susunod sa yapak Pangulong Bongbong Marcos. O yan, kilala nyo na ha kung sino yung mga pro-China makabayan. Kilala nyo na po yon, yung si Kamatis. Yung umiyak makabayan kasi nga tinawag na siya na traidor. Yung nabasa sa social media, nakiyakan doon sa Tricom hearing makabayan. Yun ay pro-China yon. At saka yung mga slate ni Digong, di ba? Sila si Bato, sila si Bongo, yung mga bago doon, si Jimmy Bundok, si Mountain Makabayan, si Ipi. Basta yung lahat po ng grupo na yon, alam niyo na po, diretso inidoro yung makabayan kasi sila ay mga pro-China. And also nakita ko rin po doon po sa vlog ni Mima Alicia Makabayan na itong si Camille Villar, nung dumaan itong si Camille Villar sa kanyang area Makabayan kasi nga parang nadaanan itong si Mima Alicia. Tinanong niya kung siya ba ay isang pro-Philippines or pro-China Makabayan. Hindi nakasagot si Camille Villar. Diba? Nakita ba natin yung vlog po ni Mima? Hindi nakasagot itong si Camille Villar Makabayan. Simpleng tanong lang na ikaw ba ay pro-Pilipinas or pro-China? Ang sinagot, thank you Makabayan. Gonggong talaga eh. Diba? Kitang-kita talaga natin kung saan sila dito dumapig Makabayan. So, before tayo mag-jump po sa ibang topic Makabayan, i-share muna natin. Nandiyan po si Sports Shinobi from South Korea, Evelyn Garcia. Nandiyan rin po si Vina Vlog TV or si Rebelina Rolian from Hong Kong. Hi to Fel Makabato, Rex Mamawag from Isabela Province. Hi to Jemson, Jemboy Jeriel and Regine of Mandawi, Cebu. Greetings from Rodolfo Ranadabor of Tansaka, Cavite. Hi to Josephine Gallego. Nandiyan rin po si Jenny Howard from the state of Texas, USA. Hi to Hermie Prado, Margie Yadao from Hong Kong. I-shoutout natin si Sheila Almario from Taiwan. And hi to Dadoy Maranan. Okay, so mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog ni Kent Garcia. For more details, let's watch this. Sabi ni KHA, ano sa palagay mo, Sir Kent, manalo kaya mga Duterte sa Davao? Actually, para sa akin, 50-50. Hindi naman ako magsabi na si Duterte walang followers. May followers sa Davao. 50-50. Either manalo, either matalo. Pero alam nyo kung bakit? Hindi natin maitanggi na si Duterte talaga ay magaling sa taktika sa politika kasi dyan siya nabubuhay sa politika. Di ba? Oo. Dyan siya nabubuhay sa politika. Ngayon, kahit magbaliktarin mo yung bitukan yan, politician talagang literal yan, si Digong. So ngayon, alam nyo kung bakit sinabi kong 50-50 manalo si Digong sa Davao? Bakit? Hindi po lahat ng mga taga Davao City ay pabor kay Duterte. Lalo na't lumabas ang kanilang mga baho. Nakita nyo naman sa rally ni Pangulong Bongbong Marcos. Dinumog ang mga Marcos at ang Alyansang Pilipino or Alyansang Grupo ni PBBM sa Davao. So nakikita nyo po, baluarte po nila yang Davao. Pag sinabi nating Davao del Norte, de Oro, Davao City, Davao del Sur, is baluarte yan ng mga Duterte. Pero nakita nyo naman po kung gaano kapula ang mga langgam, namumula ang langgam na sinasabi nilang nilalangaw daw. Hindi po langaw yung nandun, langgam po yun. Nakita nyo po ang langgam, kulay pula. Sa Bisaya ang langgam, ibon yan. Sa Tagalog ang langgam,
ant yan sa English. Namumula ang langgam, nakita nyo naman. Pag sinabi nating langgam, nagtutulungan, nagkakaisa. Sabi dito, dinumog tapos sinisigaw Duterte. Kami naman sa totoo lang, kahit dinumog yun at ang sigaw Duterte, malamang ang Duterte, taga Davao. Diba? Wala naman kaming pakialam kung pumunta doon si Pangulong Bongbong Marcos, dinumog ng taga Davao at sigaw Duterte. Pero ang tanong, kung sigaw nila Duterte, bakit nandun sila? Kasi nga, isa lang naman masasabi ko, kapag didiis ka, bubo ka nga. Diba? Kung ayaw nyo dapat kay BBM, hindi ka pupunta doon at sisigaw ka ng Duterte. Nangangahulugan kasi na guilty ka. Nangangahulugan kasi na pikon ka. Bakit? Para ipagkalandakan mo doon na Duterte supporter ka, tas pupunta ka doon, sisigaw-sigaw ka. Hindi mo iniisip, ang nakita ng tao yung presence. Nakita ng tao yung physical presence. Yung presensya ng tao. Kasi pag i-video mo yan, tanggalan mo ng boses, ang titignan agad ng tao, ang daming taong pumunta kay BBM. So, ibig sabihin, marami talagang ayaw kay Digong. Bakit? Dinumog si Marcos, namumula. Kahit sabihin mo yan, may video dyan, nandun si Marcos nagyayaw-yaw sa harap, at ang sigaw ng mga tao, Duterte, Duterte. Pag ang nag-video niyan, tatanggalan ng sound yan at sabihin niya, eto, ang tao, puno, dinumog si Marcos. Alam niyo kung bakit hindi si Basti ang nilagay niyang mayor at hindi siya nag-vice mayor. Bakit? Kasi pag si Basti Duterte, ang pinanlaban kay Carlo Nograles, talaga pong tagilid si Basti. Bakit? Ang credential ni Carlo Nograles at credential ni Basti, wala pa sa kalingkingan ang credential ni Basti. Bakit? Si Carlo Nograles, bata pa si Basti, congressman na yan. Politisyan na yan. No? Basaguliro pa si Basti. Politisyan na si Carlo Nograles. Kung ihambing natin ang kanilang credential bilang politician, ilang taong naninilbihan, wala sa kalingkingan si Basti. Kaya nga ginawa ni Digong, siya ang nag-mayor, si Basti ang vice mayor. Ngayon, may possibility kasi na si Digong ang manalo laban kay Carlo Nograles kung kayang i-manipulate at kayang i-brainwash ni Duterte ang tao sa Davao. Pero take note, hindi tayo panahon ni Corazon Aquino na pag sinabing mag-people power, lusot lahat ng tao at sasama. Ngayon kasi may cellphone, may TV, may YouTube, may Facebook, may TikTok na. Hindi ako bayaran, nagsabi lang ako ng totoo. Bayaran ba ang nagsabi ng katotohanan? Magkaiba ang panahon ni Cory Aquino at magkaiba ang panahon ni Duterte ngayon. Diba? Ang baho ni Duterte na i-expose. Ang baho ni Duterte nakikita sa cellphone, sa TV, sa TikTok, sa YouTube, sa Instagram, or sa Twitter. Diba? Kaya hindi na basta-bastang ma-brainwash or mauto ni Duterte ang mga tao sa Davao. Ngayon, pag i-compare natin ang credentials ni Duterte, fiscal, mayor, presidente, compare kay Nograles, isa lamang siyang congressman at inappoint siya sa Malacanang ni Duterte nung si Duterte ang presidente. Pero ang tanong, pag ihimay-himayin mo, Carlo Nograles versus Duterte, kasamaan nilang dalawa. Kay Carlo Nograles, wala ka makitang kasamaan Pero pagdating kay Duterte credential, extrajudicial killings, war on drugs, 30,000 namatay, pagpapaligal sa pugo na illegal sa China, ginawa niyang legal sa pugo. Ang daming problema kay Duterte pag ihambing natin. Pagdating kay Nograles, hindi sangkot sa pugo. Hindi sangkot sa extrajudicial killings. Hindi sangkot sa war on drugs. Kay Nograles palang pasok na Kay Duterte, nga ngayon, ang tanong, pag serbisyo sa bayan, ilang taon? Panalo si Duterte doon, ilang taon. Pero ang tanong, yun bang sa loob ng 30 years na paninilbihan niya sa bayan bilang politician, ano ang nagawa? Doon na naman yan, sa Davao, anong nagawa ni Digong? Maganda kasi parang martial law ang Davao, malinis, walang ganito, walang ganyan. Ang tanong, ilan po ba ang pinatay sa extrajudicial killings ni Duterte? Marami. Ang ba sa Davao na resolba? Hindi. Pagdating kay Nograles, congressman,
nagtrabaho ng tapat, walang pagnanakaw, walang confidential fund, walang pinatay, mananalo pa rin si Carlo Nograles. Yun ang katotohanan. Kasi tayong mga tao, sinabi ko nga sa inyo, huwag po kayong magpauto sa dilata. Pag binigyan kayo ng 5 dilata na sardina o binigyan kayo ng 5 pirasong sardinas at 3 kilong bigas, tanggapin ninyo. Bakit? Binigay yan ni. Pero nasa isip ninyo, aanhin mo yung 3 kilong bigas at 5 pirasong sardinas kung pag nakaupo yan sa 3 taon, kaya mo bang i-budget ang 5 pirasong sardinas at 3 kilong bigas sa 3 taong paninilbihan yan? Kapag nanalo yan at hindi gagalaw, patay ang inyong bayan. Ganun yan. Kung bigyan kayo ng bigas, bigyan kayo ng ayuda, bigyan kayo ng sardinas, tanggapin ninyo. Bakit? Binigay nila yan, babawiin nila pag nanalo sila niyan. Yun ang katotohanan. Okay, so kasama rin po natin si Tess Tomaliwan, Wing Salvatierra, Merna Borromeo. Nandiyan rin po si Lorna Jane, Alicia Leak, Nonski Pasamonte, Apple Nash, Percy Shalana, Tony Pet Pauline, Haitsu Boboy Elmido Costin Sandugyo, LV Simezo, Lorna O. Villanueva. Nandiyan rin po si Jeco, Jerry Cabreros, Jeremiah C. Guerrero, Felicitas Manibog, and Haitsu Rijak Alvarez. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Diyos, salamat po sa biyaya ng aking pamilya. Naway ang aking pamilya ay maprotektahan mula sa kapahamakan, kasawian at kalungkutan. Naway magtamasa kami ng pribilehiyong magkasama upang magbahagi ng kagalakan, magdiwang ng masasayang okasyon at magdamayan kapag may pangangailangan ng aliw. Naway manaig ang mabuting kalusugan at laging manahan ang pananampalataya sa inyong awa at grasya. Idindalangan ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.